Hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Realme Note 80. Ano ba mga pros and cons na pwede natin consider dito sa budget smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. So for today's video mga idol, pag-uusapan natin ang isang budget smartphone ni Realme, which is a Realme Note 80. So itong smartphone na to is grabe, napakabenta niya at kumbaga when it comes sa pagiging popular, isa to sa magandang i-consider din natin. Kasi when it comes sa presyo, kumbaga budget friendly itong si Realme Note 80. So magkano nga muna ba ang SRP neto or suggested retail price? Si Realme Note 80, ang presyo neto, ang SRP niya is 7,000 pesos. That is the 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Pero magandang balita, meron po sila in-offer ngayon ng 4GB 128 and I think sa sale price niya, dun tayo pag-usapan natin. So pag tinap mo yung video, sa section na to, merong product link dyan or shopping button. Dyan lang kayo bibili netong Realme Note 80. Pwede nyo ito makuha at a possible price of 4,000 pesos. Dahil meron pa kayong makukuhang additional discount voucher dito sa ating video. Exclusive lang yan sa ating video. So, nandito minsan yung link niyan or nandito, tap mo yan link na yan. After checkout, mag-generate po ang inyong discount now up to 1 to 2,000 additional discount yan bukod sa sale price sa online. So, possible price, yung 4GB is 4,000 pesos and for the 4GB 128, usually 5,000 pesos. Diba? Napakagandang deal mula sa Realme when it comes sa Realme Note 80. And let's appreciate Realme na medyo umarangkada sila ngayon sa mga nilalabas silang smartphone like the Realme P series and C series ngayon. So, itong Note 80, parang Note series, nakilala to sa pagiging affordable, diba? Nagsimula ito sa Realme Note 50 ba yun? 50 or 60 na super duper affordable. Tapos ngayon nasa Realme Note 80 na tayo. And syempre, lahat po ng smartphone ay may mga cons or disadvantages. Wala pong perfect na smartphone. Lahat po yan ay may mga flaw. Lahat po yan ay may mga disadvantages. So sa video na to, pag-uusapan natin yung disadvantages niya at yung advantages niya. Tingnan natin kung mas marami ba siyang pros compare sa cons or kung mas marami ba siyang cons compare sa pros. Doon natin malalaman kung sulit nga ba talaga itong smartphone na to. Unang pag-usapan natin yung kanyang mga cons or disadvantages. So when it comes sa usapang camera, medyo low specs talaga yung camera nito Realme Note 80 compare sa mga ibang smartphone na kapresyo niya na merong 50 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Ito kasi 8 megapixel rear at 5 megapixel front-facing camera. So parang basic na yung camera na mapoprovide ng Realme Note 80. Kaya I will not recommend this sa mga consumers na talagang alam mo yon, purpose nila when buying a smartphone is camera performance. Ito makakapag-provide naman to ng mga outstanding photos pero hindi ganun ka ganda or ganun ka ine-expect ng mga ibang consumers na more on camera-centric, kumbaga. So, yun lang, isang ano natin dito sa camera, medyo low spec siya. Next is yung kanyang charging rate. Although yung kanyang battery napakalaki, very outstanding, so mamaya sa advantages natin yan. The disadvantage is the charging rate. So, before, noong 2017, dati 15 watt is fast charging yan, ngayon slow charging yan. So, 15 watt charging rate lang i-offer nila doon sa massive battery capacity na i-offer ng Realme Note 80. So, at least sana, di ba, 18 watts or 22 watts mas better compared sa 15 watts. So, kung tinero mo dun sa malaking battery capacity ng Realme Note 80, usually mga 2 hours 30 minutes bago mag-full charge itong device na to. Ang isa pang napansin ko na disadvantage niya, it is not the overall display quality. Doon lang sa nits of brightness, hindi siya ganun kataas compare sa mga ibang smartphone na kapresyo niya na minsan mas mura pa like the Oppo A3X or the Oppo A6X and the Oppo A60 na merong outstanding na 1,000 nits of brightness. Ito parang typical nits of brightness nito nasa 400 to 500 nits of brightness lang. So, not too bright, not too low, nasa average level. At yun yung isang magiging, kumbaga, buying factor ng mga ibang consumers natin dito compare sa mga ibang brands, yung kanyang nits of brightness, hindi siya ganun kataas compare sa mga ibang brands na makikita natin. Next, real talk dito is storage. Yung storage nito sobrang baba, 64GB yung una kanila in-offer to, 64GB lang. Mababa talaga 64GB in today's time and let's face it, hindi na siya ganun ka nire-recommend ng mga ibang consumers. Yung iba kasi, nung nirelease ng Realme Note 80, wala tayong choice to get the 64GB only. Pero ngayon, nagbigay sila ng 128 and I suggest go for the 128GB of internal storage. Pero kung talaga kayo yung consumer na, alam mo yon, hindi nyo naman siya gagawing primary smartphone, secondary smartphone lang,
64GB still usable pag secondary smartphone lang siya, gagamitin nyo lang siya as a navigating tool kung mga ganong scenario lang. Pwede naman ng 64GB mga idol sa mga ganyang scenario. So, again, kung gagawin nyo siyang primary smartphone and kung heavy user kayo, I suggest yung top of the line ng kunin nyo. Yung 128GB, double the storage, mas better siya. Pero again, kung 64GB lang nakuha nyo, meron naman ding way to expand the storage via micro SD card. So up to 1TB naman yung kanyang micro SD card. Doon nyo nalalagay mga photos, mga videos, mga files, diba? Tapos yung 64GB niya, doon nyo nalalagay yung mga games and applications. Kasi yung games natin or applications, hindi po yan pwedeng matransfer sa memory card. So yun naman mga idol, so far yung mga napansin kong disadvantages nitong si Realme Note 80. Next dito tayo sa mga advantages niya for its price sa 4,000 to 5,000 pesos. Unang-una dyan, syempre, is the affordability. Yan ang isang magiging hatak ng Realme Note 80 sa mga consumers. Syempre, very affordable lang siya. Lalo-lalo na most ng mga consumers natin naghahanap ng affordable smartphone na mga gamit nila. At si Realme Note 80 ang isa sa, kumbaga, magiging choice nila for this kind of price tag. So, affordable and reasonable naman yung specs na mo-offer niya. Second, yung processor niya, I know it's not a big I know this is not a big advantage, pero for its price point, the Unisoc T7250 can do the job naman and ano siya, kumbaga, bagay naman din for its price. Unisoc T7250 can do a lot of things, especially for a budget smartphone. Kaya niya mag-handle ng mga day-to-day tasks, opening of application na walang stuttering or any lags. And syempre, when playing games, you can play MOBA games here and even nag-try ako dati sa ibang brand ng smartphone. Genshin, nakalaro tayo. It is not smooth, playable siya, pero may mga frame drops from time to time. Nakakalaro tayo eh. Hindi yung totally na hindi playable na parang galaw mo, ganun-ganun, di ba? Yung parang ganyan. Hindi eh. Nakaka-move naman siya. Although hindi smooth, may mga frame drops. Pero in fairness, na-handle din naman kahit papano. Pero hindi ko siya talaga mare-recommend. Tinest lang natin kung kaya niya. Pero I will not recommend din sa mga gamers ng Genshin kasi syempre iba yung expectation nyo. Kumbaga sa Genshin Impact, lalo na sa mga ibang devices na kayang-kaya ni-handle ng very smoothly, okay? So, tinest lang natin yung processor niya. Nagulat ako na, yun, okay rin naman siya kahit papano. Pero I will suggest this sa mga casual games like the ML, Honor of Kings, and even COD or PUBG, kaya rin naman ito. Pag AAA games, siguro wag nyo nang balakin. Kung yun ang purpose nyo to play AAA games, wag na. Okay? Siyempre, ang isang napakagandang advantage din ng Realme Note 80 is the massive battery capacity na 6,300 mAh battery capacity. Yan ang isa ring advantage na itong smartphone na to sa mga competitors niya, of course. 6,300 mAh battery capacity mo offer niya. And, siyempre, in 2026, yan na rin ang isang buying factor ng mga consumers natin, yung merong large battery capacity. So, si Realme Note 80, meron po ino-offer na ganyan. Kumbaga, sa isang araw, ano rin naman siya, marami na kayong magagawa. So, tatagal din naman siya ng isang araw, depende na lang of course sa inyong paggamit. Kung straight kayo maglalaro, definitely, hours lang talaga, ano yan. Kung basic task lang, gagamitin siya for navigating, baka bukas pa mag-charge kayo nito. Pero yun nga lang, sinabi ko sa inyo, disadvantage niya, yung charging rate, medyo mababa. So, 2 hours, 30 minutes, siguro ang tansya ko bago full charge, yung 6,300 mAh battery capacity na offer ng Realme Note 80. So yun mga idol, so far yung mga advantages and disadvantages ng Realme Note 80. So based naman sa ating based naman dito, mas marami rin naman siyang ma-offer ng mga advantages compare naman sa kanyang disadvantages. So yun, kaya for its price, definitely masasabi ko rin naman na sulit itong si Realme Note 80. Kaya kung interested kayo bumili na itong smartphone na to, dito lang kayo bumili sa ating link, okay? So dito sa link natin, may makuha pa kayo additional discount voucher na 1,000 to 2,000 additional off. So, siguro possible price, baka pwede nyo ito makuha pa na mas mababa sa 4,000 pesos. Depende na lang of course sa offer ng Realme. And Nowhere's official store po ng Realme ang inyong pagbibilan. At yun mga idol, hopefully nakatulong ito sa inyo kung naghihanap kayo ng isang napakasulit na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026.